Sa previous episode, ang lalaking si Kai na ating bida ay pumunta sa lugar na puno ng pagkasira kasama ang kanyang mga kasamahan. Araw-araw silang nagpapatrol para bantayan ang kulungan ng mga demonyo at mapanatili itong secure. Kaso lang pagkaraan ng ilang mga araw habang gumagawa ng pamamasyal si Kai ay nagkaroon ng isang pangyayari na kung saan, nagkaroon ng kakaibang timeline ang mundong ginagalawan niya at dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa lahat at pati ang mga kaibigan ni Kai na dati niyang kasamahan sa pagpatrol ay hindi na siya natatandaan. Hindi nila kilala si Kai at nagugulat ang mga ito sa mga revelasyon na sinasabi ng lalaki. Alam ni Kai na nanalo ang sangkatauhan laban sa mga demonyo kaso sa araw na iyon, natuklasan na lang ni Kai na sinakop na sila ng demonyo at ang kapangyarihan ng kasamaan ang naghahari sa mundong iyon. At sa pagpapatuloy, habang naghahanda ang iba para umalis ay iniisip ni Rena sa kung gaano niya kinasusuklaman ang mga demonyo dahil sila'y mapanlinlang, kinasusuklaman ang mga espiritu dahil sila'y nakakakilabot at kinasusuklaman ang mga hayop dahil sila'y mabagsik, kinasusuklaman ang mga celestials dahil sila'y sobrang matigas ang ulo at kinasusuklaman ang mga tao dahil sila'y masyadong mahina. Pero siya ay may bahagi ng bawat isa sa kanya kaya't mas kinasusuklaman niya ang sarili higit sa sinuman. Gayunpaman si Kai lang ang hindi natatakot sa kanya at tinanggap pa siya, kaya't umaasa siyang hindi ito mamamatay sa mapanganib na misyon na ito. Habang sila'y nasa daan na, nagkomento si Saki na ang rebel army ni Erza ay papunta upang salakayin ang government palace sa pamamagitan ng underground path, habang abala ang mga demonic forces ay palalayain nila ang mga bihag at tatalunan si Vanessa, at si Jin ang mamumuno sa lahat kaya't tiwala siyang magtatagumpay sila. Pero ang nag-aalala lang siya sa plano ay ang kanilang team ang tatalo kay Vanessa. Sa takot ay kumapit siya kay Rena na nagdududa kung kaya ng 4 na tao na talunin si Vanessa at pinapaalala ni Kai sa kanila na dapat nilang habulin si Vanessa sa lalong madaling panahon, at maaari lang siyang umasa kay Rena at Ashran para sa suporta. Marahan na hinimas ni Rena ang ulo ni Saki upang mapakalma ito. Sinasabing espesyal siya dahil kaibigan siya ni Kai at sinigurado na malakas siya at hindi matatalo ng kahit sino maliban kay Vanessa at sa kabilang banda, nagkomento si Ashran na kahit mukhang kalmado siya ay nag-aalala rin siya at baka matuklasan sila kung marami silang grupo. Kumpirmado ni Kai na totoo ito dahil nararamdaman ng mga demonyo ang magic pero ang mga tao ay wala nito kaya mahirap silang matagpuan. Nakikita ni Ashran na sa kabila ng takot ay kung magtagumpay silang talunin ang mga demonyo, pag-uusapan sila ng lahat at pupurihin sila at maaari pa silang gantimpalaan. Pagdating nila sa meeting point, binigyan ni Jin ang lahat ng sundalo ng isang talumpati ng katapangan, ipinakita niya na ang kanilang katapatan at tapang ay ang pag-asa ng sangkatauhan at sigurado na ang ilan ay nag-aalala sa maikling oras ng paghahanda, pero dapat nilang tandaan ang isang bagay at ito ang mga taon ng kanilang pakikipaglaban sa kasaysayan. Sila ang pinakamahabang nakipaglaban sa mga makapangyarihang demonyo higit sa kahit sino sa mundo at lahat ng ito ay paghahanda para sa araw na ito, panahon na para ipakita nila kung ano ang kanilang kakayahan at matapos palakasin ang kanilang mga loob, nagbigay siya ng signal upang sumulong at lahat ay sumugod direkta papunta sa government palace. Namangha si Kai sa mga estruktura bago at pagkatapos niyang makilala ang isa sa mga spell na ginawa ng demonyo. Iniiwasan ito upang lapitan at itarak ang kanyang shotgun sword sa katawan nito at tinapos ito sa pagputok ng baril at nang makita niya ang malaking grupo ng mga demonyo na lumilitaw mula sa mga portal, idineklara niyang lahat sila ay babagsak sa kanyang isang bala at ito ang lightning bullet. Sa sandaling pinaputok niya ang atake, lumikha siya ng bagyong kidlat na agad na nag-incinerate ng mga demonyo, tinatapos ang malaking bilang ng mga ito ng sabay-sabay at nakamit niya ito sa tulong ng paghilom ni Rena. Pagkatapos nito ay sinabi ni Rena na nararamdaman niyang si Vanessa ay nasa itaas ng gusali. Iginiit ni Kai kay Jin na hahabulin niya si Vanessa mula sa hilagang bahagi samantalang siya ay nag-organisa ng iba pang mga miyembro ng hukbo. Ang Group 1 ay dapat pigilan ang mga demonyo sa pagpasok sa palasyo at ang Group 2 ay dapat iligtas ang mga bihag habang umaakyat sila sa emergency stairs sa timog na bahagi. Sa sandaling iyon ay nagkomento si Fallen kay Kai na ang lightning attack ay napakalakas pero natuklasan niyang kakaiba na hindi niya pinindot ang gatilyo at may naramdaman siyang kakaiba mula pa sa simula. Bago pa makapagtanong ng higit patungkol dito, pinutol ni Jin ang usapan at tinanong sina Kai at Rena kung hindi nila pagsisisihan ang pagharap kay Vanessa mag-isa. Sumagot si Kai ng hindi at kasabay ng pagkakita ng isang bagay sa unahan na nagpapahiwatig na ito ay magpapatawag ng mas malaking demonyo mula sa isang portal.
Biglang lumitaw ang isa upang hulihin ang isang sundalo pero sinagip siya ni Fallen gamit ang kanyang sword skill. Sinabi niyang magpatuloy sila habang siya ang haharap sa kalaban na ito at pagdating sa susunod na silid, nauna si Jin sa iba at biglang inatake ng isang high-power lightning spell. Nag-aalala ang iba pero hindi siya nasaktan sa atake at sinabi sa kanila na huwag mag-alala sa kanyang kaligtasan. Nakita ni Rena na ito ay isang elven garment at kinumpirma ni Jin ito at binanggit na ito ay ang Sacred Light Garment, isang magical item mula sa Elven Village na may pinakamataas na magical defense at sinabi niyang magpatuloy sila habang haharapin niya ang malaking demonyo sa kanyang harapan. Habang sumulong ang grupo ni Kai, sinuotan niya ang lahat ng espesyal na kasuotan na magpapakita sa kanila na invisible sa mga demonyo at halos ipaliwanag ni Rena na lumikha siya ng magical barrier. Pero dahil sa pagsaway ni Kai ay ipinaliwanag niya kina Saki at Ashron na ang isang tao ang gumawa nito sa pamamagitan ng paggaya sa magical barrier ng isang anghel, na nagpapabasag ng liwanag at nagtatago sa kanila. Biglang lumitaw ang isang malaking demonyo sa hallway na kanilang kinatatayuan at sa nerbiyos. Halos barilin ito ni Saki at pinatigil siya ni Rena sa pamamagitan ng pagsasabing manahimik at sa tulong ng mga kasuotan, naging invisible sila sa presensya ng kalaban. Pagkaraan ay nakarating sila sa isang control room kung saan binanggit ni na Ashron at Saki kay Kai na kung hindi nila matatalo si Vanessa at lumala ang sitwasyon, puputulan nila ang kuryente para magdilim ang paligid at makakatakas si Kai at pumayag si Kai na ibigay ang signal kung kailangan nilang gawin iyon. Pinaalalahanan ni Ren na ang pinakamabuting gawin ay maghintay sa lugar na iyon at huwag gumawa ng ingay para hindi lapitan ng mga demonyo. Ngayon ay nagpatuloy na sina Kai at Ren na mag-isa pero habang sila'y sumulong ay narinig nila ang isang alarma. Nag-aalala na baka na-detect na sila at nagduda si Rena na iyon nga ang kaso dahil dapat gumagana ang kanyang mga barriers. Sinuggest ni Kai na maaaring ito ay dahil sa sensors ng gusali at pagdating sa susunod na silid, nakaharap sila sa isang demonyo na iba sa iba pa at sinabi ng demonyo na minsan ay kapaki-pakinabang ang mga human machines at nang makita ang mga pakpak ni Rena, nagkomento ito na ang mga iyon ay isang napaka-chaotic at hindi kanais-nais na bagay. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Kai na dahil mahilig magsalita ang demonyo ay gusto niyang sagutin nito ang isang tanong, siya ba ang pangunahing nag-maintain ng surveillance system at sumagot ang demonyo na ito ay dahil sa karunungan ng Empress. Ang mga human surveillance systems ay kamangha-mangha kaya't sinabi sa kanila na gamitin ito. Nilagyan nila ng alipin bilang bantay at walang nagkaproblema. Natuwa rin si Vanessa sa pagsalakay na ito at gusto niyang malaman kung bakit nila sinasayang ang kanilang mga buhay sa ganitong paraan. Nakikita niyang ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kasiyahan at walang dahilan para sayangin ito. Pagkatapos sabihin ito ay lumikha siya ng maraming magic circles bilang atake, pero biglaan na lang na hinahatak ni Rena si Kai at lumipad diretso papunta sa demonyo. Hiniwasan ang mga magic na itinatapon nito at naitawid niya si Kai sa hagdanan papunta kay Vanessa at sinabihan siyang magpatuloy sa kabila nang ayaw niyang iwan siya doon. Pinaghiwalay sila ni Rena gamit ang isang ice barrier kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Maraming demonyo ang nagtipon para harapin si Rena na naamoy sa kanya ang asensya ng lahat ng lahi at nais malaman kung ano siya. Sumagot si Rena na hindi rin niya alam at ang tanging alam lang niya na kinasusuklaman niya sila at gusto lang niyang makasama si Kai. Kaya kung hahadlangan nila siya, wala siyang pakialam sa mangyayari sa kanila at sa wakas ay nakarating si Kai sa silid kung saan naghihintay si Vanessa at ito ang Dark Empress, na binati siya ng kalmado at bumalik tayo kay Jin na patuloy na ginagamit ang kanyang elven armor para kontrahin ang mga magical attacks ng demonyong kanyang hinaharap. Sa isang punto ay binuksan niya ang kanyang espada na naging isang bow at pinaputok ang isang energy-charged arrow. Ang malakas na atake na ito ay nagdulot ng direktang pagsabog ng tamaan ang demonyo, at ang pagsisikap na ito ay nagpahina kay Jin. Ang namamatay na demonyo ay nagbanggit ng tungkol sa mga magical items ng elves at angels, kung paano kung ang isang tao na hindi marunong gumamit ng magic ay gagamitin ito at mangyayaring mauubos ang kanilang buhay. Sumagot si Jin na kung walang determinasyon ay imposibleng talunin ng isang tao ang isang demonyo at wala ito kumpara sa pakikipaglaban-laban sa heroy ng mga demonyo. Biglang may dumating na demonyo mula sa kisame upang atakihin siya habang siya'y hindi handa, pero dumating si Fallen upang iligtas siya at matapos palayasin ang kalaban ay kinilala niya si Jin bilang isang taong nakikipaglaban gamit ang isang Dragon Fang. Ngunit sinabi ng dalawa na sila ay medyo under pressure at nakasalalay ang lahat sa nangyayari sa itaas na tumutukoy sa desisyon na labanan.
Bumalik tayo kay Kai, sinabi ni Vanessa na mahirap paniwalaan ng mga tao na ang isang sukubos ang pinakamalakas na demonyo at hindi niya alintana kung makikipagtalik siya rito para lang magpalipas ng oras, pero tumanggi si Kai nang walang pag-alinlangan at alam niyang gusto nitong lumaban. Tumawa si Vanessa sa sinabi nito at iniisip na agad niya itong gawing alipin at ayon sa narinig niya, may isang komandante sa kanilang hukbo na may suot na elven garment at nais niyang malaman kung ito ay si Kai. Sumagot si Kai na hindi siya ang komandante dahil hindi siya kasali sa hukbo kundi nagmula sa isang mundo kung saan siya natalo. Bagaman hindi naniniwala si Vanessa, sinabi ni Kai na maniwala man siya o hindi ay isa lang siyang tao mula sa ibang mundo na napadpad sa mundong ito at sa kwentong naaalala niya, matagal nang natapos ang digmaan ng 5 lahi at ang lahi na tumalo sa mga demonyo ay ang sangkatauhan, at ang nagtalo sa kanya ay ang propetang si Sid. Ito'y lubos na nagbago sa ekspresyon ni Vanessa at nagsimula siyang magbulong ng mga random na bagay tulad ng Sid, Cemetery Card Holder, Seal at Reincarnation. Nagulat si Kai at tinanong siya kung ano ang sinabi niya pero iniwasan ni Vanessa ang sagot, binanggit na hindi dapat magsayang ng oras sa pag-iisip ng walang katuturan. Tumayo siya at ipinahayag na gagawin niyang abo si Kai at pagkatapos nito, nagcast siya ng isang dark magic spell pero mabilis na tumugon si Kai sa pamamagitan ng pagputok ng bala para kontrahin ito, pinutol ang kanyang magic. Agad siyang sumugod papunta kay Vanessa upang saksakin siya ng kanyang espada, pero naglaho siya at naging isang ilusyon at nakatayo sa likuran ni Kai at pagkatapos maiwasan ni Kai ang atake ni Vanessa. Sinabi niya na gusto niya ang reaksyon ni Kai at ang kanyang sandata dahil kinokontra nito ang kanyang magic at nagpapalabas ng atake na katulad ng isang dragon. Ipinapalagay niyang ang sandata ay mula sa mundo ni Kai at kahit na ganito, hindi siya mukhang masaya kaya ang sunod niyang ginawa ay isang high-power fire spell na tumatagos sa pader at malayo ang narating, doon niya napagtanto na nagkamali siya dahil sinubukan niyang iwasan ang pagkasira ng gusali sa pamamagitan ng apoy. Nang hindi humihinto, lumikha siya ng magic circle sa sahig upang takpan ang malaking lugar, iniisip na hindi ito may ilagan ni Kai at pagkatapos mag-cast ng malakas na magic attack, medyo nagulat siya nang makita si Kai na walang galos at napansin na hawak ni Kai ang espada ni Sid. Sa sandaling iyon ay dumating si Rena, nagmamadali doon dahil iniisip na may nangyari kay Kai at bahagyang sugatan mula sa mga nakaraang labanan at biglang lumitaw ang isang portal sa likuran ni Vanessa. Hinuhuli siya ng mga tentacles na lumilitaw mula rito. Pagkatapos ang isa pang portal ang lumitaw sa itaas nila kung saan lumabas ang isang hindi kilalang nilalang, binanggit niya na kakaiba ang mga fluctuations ni Vanessa at may impluensya si Sid at ito ang Forbidden Word. Pagkatapos ay isinagawa niya ang isang proseso sa katawan ni Vanessa habang natatanto nito kung ano ang nangyayari bago siya mabura mula sa mundong ito. Ipinakita ni Vanessa ang pagtutol at nagawa niyang makawala. Sinasabing ang isang Alrea henchman ay hindi siya matatapos, pagkatapos ay gumamit siya ng isang makapangyarihang spell na naging abo siya kaso nakita niyang hindi siya namatay na labis na kinadismayan niya. Sa wakas ang hindi kilalang kalaban ay bumalik sa kanyang portal at naglaho at sa kabilang banda, nagulat si Kai na hinarap ni Rena si Vanessa at napansin kung gaano siya kalakas pero sinabi ni Rena na hindi iyon ang kaso at pagkatapos ay inihayag niya na natatakot siya, na palagi siyang malakas pero ang Vanessa mula sa ibang mundo ay hindi ganito nakakatakot. Napagtanto niyang hindi niya magamot ang kanyang sugat na dulot ng hindi kilalang kalaban kahit sa kanyang magic, pero hindi niya ito alintana dahil ang kanyang prioridad ay alisin ang mga nasa harapan niya at nakikita ni Kai at Rena na ito ay masama dahil pinalaya na ngayon ni Vanessa ang lahat ng kanyang kapangyarihan, may mga marka sa kanyang katawan na wala siya noon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.